You may now take your seats. Sa pangalan po ng ating Panginoon, Amen. At napakabuti ng Diyos dahil hanggang ngayon mga kapatid ay patuloy siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sino ang masaya na buhay ka ngayon? Amen. Minsan tayo pag may karamdaman, pag mayroon tayong problema, pag mayroon tayong mga suliranin, nalulungkot tayo. Bagkos, magkaroon tayo ng twist mga kapatid. Amen. The more na mayroon tayong mga pagsubok, mga problema, mga suliranin, o may nararamdaman mga kapatid, doon tayo magpapasalamat sa Panginoon. Siguro, bakit kaya? May problema ako may pagsubok ako may kawalan ako bakit kinakailangan magpasalamat sa Panginoon? Kasi, yun yung time na kinakausap natin siya Tama, mali? Kasi kung mayroon ka, okay ka, di ba? Parang ayaw mo ngang, wala kang ng prayer wala kang ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen? So, last 2 days ago, we visited Baguio. Lahat magsabing Baguio. Sino hindi pa nakapunta ng Baguio? Sino pa? Marami pang hindi nakapunta ng Baguio? Okay. Next, siguro, iniisip ko, okay ba yun pag doon tayo mag-celebrate ng next celebration doon tayo sa Baguio? Para mahina para ayaw. Para si Dater lang malakas Now, nagkaroon kami ng conference doon regarding sa public school, campus, and conference, mga kapatid. Nandoon si Mayor Magalong, yung mayor ng Baguio. Tapos, isa sa dahilan din na pumunta kami doon para makarating si Brother John. Kasi sabi niya, Pastor, before man lang ako magkaapo, dapat makarating ako ng Baguio. Sabi ko, kung pupunta ka doon, may hahalikan doon yung ngipin ng leon. Kaso hindi namin madadaanan kasi nag-landslide nga. No? Can you imagine, sunod-sunod yung ulan, nag-landslide ang Baguio, pero at that day, na dumating kami, sabi ko kay Brother John, wala kang balat. Kasi, walang ulan. No? May ambon-ambon lang, pero talagang nakagala, nakapagkaroon kami ng seminar. Yung mga kasamahan ko doon sa Baguio, akala namin hindi na matuloy yung conference. Pero sa biyaya at awa ng Diyos, natuloy mga kapatid. Ayan, yan yung mga kasamahan natin. Sinama ko sila. Yung iba't ibang organisasyon yan, iba't ibang grupo. Juanes, Trinitarian, maraming grupo yan mga kapatid. Sama-sama kami doon. Ayan, patunay yan na nakarating si John. At hindi lang galang kanyang pumunta, umatin siya ng conference. Palakpakan natin si Neil Jones. Pastor Neil Jones Bising. Kagaya sinabi ni Sister Elby kanina, marami pong ministeryo. Yung word na minister kasi diakono yun, narinig natin yan, yung mga diakono, nagmi-minister. So tayo naman lahat, we are called to minister each other. No? Dapat paglingkuran natin yung bawat isa, kagaya kung paano natin pinaglingkuran si Kristo, mga kapatid. Now, bakit before ko itatouch yung ating topic ngayon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, susugan ko yung sinasabi ni Brother Zinon. Kinig kayo mabuti. Yung AI, yung artificial intelligence, kapag hindi ka prepared, nakakatakot yun. Tama, mali. Kaya nga, yung pinag-aralan namin doon sa Baguio, ang pinakauna nating i-secure ngayon na very high-tech na ang mundo, mga kapatid, yung pamilya natin. I-educate natin yung nanay natin, anak natin, diba? Buong pamilya.
Kasi yung pinag-aralan namin doon, iba't ibang level po ng generation tayo. Kaya pag i-click mo yan sa AI, tatanungin mo si AI, sabihin mo lang kung anong year ka ipinanganak, malalaman kung anong generation ka. Kasi ako, generation X ako 1970s. No? Pag 1980s hanggang 90s, millennial na kayo. Generation Y yun, di ba? Oh, Generation Y, 90s. Pinanganak ng 90s. Dong 90 hanggang 2007, anong generation yon? Gen Z. X, Y, Z. Ngayon, bumalik na uli kasi tapos na Bumalik na ngayon, Generation Alpha. Yung mga Generation Alpha, kaya minsan nagagalit tayo mga kapatid kasi tayong ipinanganak ng Generation X, pinanganak ng Generation Y or Millennial, ipinanganak ng Generation Z, iba't iba yung linggo natin. Beta na, no? Beta na ngayon, 2026. Ngayon 2026, nagsimula na yung Generation Beta. Hindi Betamax, makinig kayo mabuti. Kinig kayo. Yung technology natin, hindi kahintayin yan. Tama, mali? Di ba? Nakakatakot na parang baka mamaya ma-influensya yung mga anak natin, nagbabarila na nga. Makinig kayo mabuti. I-share ko lang sa inyo. Ang Generation X, Mike, Generation X ka, hindi ka millennial Tayo noon, Madrisi noon, nagbabarilan din naman tayo, pero bibig lang, bang, 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 bang. Violente ba yun? Violente ba yun? Hindi. Di ba? Hindi naman natin kinukuha yung baril ng tatay natin at nakikipagbarilan tayo. Hindi, di ba? Bakit? Kasi naintindihan po natin na laro lang yun. Na anong pinupunto ko dito? Dapat sa pamilya natin, dapat mayroon tayong sariling conference, mag-uusap-usap tayo. Kasi minsan, ako bilang tatay, kaya pinag-aralan ko yung mga anak ko. Generation Alpha kayo? Z kayo? Si Rain? Gen Z pa rin yung si Rain? Gen Z ka? Ba't parang Generation X ka? Pinag-aralan ko kung paano ko i-approach sila kasi minsan, iba tayo But, makinig kayo mabuti. Kinig kayo. Kung babalikan natin ang creation, handa na kayo? Babalikan natin ang creation. Before the creation, before the solar system, before, mga kapatid, na mayroong tinatawag na sistema ang galaxy, mga kapatid. Remember that God, amen, is not bound by time. God is more than technology. Because God is timeless. He is the beginning and the end. He created time. So ano ibig sabihin? Dapat maiintindihan natin kung paano natin aralin, mga kapatid ko, yung mga salita ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi mo maintindihan, madali kang ma-influensya. Bakit? May mga bata ngayon na, di ba, madaling, nagkwentuhan na kami ni Sister Jaja. Ang sabi nila noon, kasi hindi naman uso sa amin noon sa Mindanao, mayroong mga magtitext sa inyo noon, magtitext na, there o, ano man tawag noon? Parang chain message na kinakailangan mong irelito sa 10 tao kung hindi pupunta kung mamayang alas 12 sa inyo. Ikaw rin takot na takot ka. Di ba? Yung sa amin sa Mindanao, iba din sa kanila dito sa Luzon. Kasi sa amin kinatatakutan namin doon, NPA, Muslim, gera, papasok sa bahay mo kapag hindi ka nagbigay ng bigas o sardinas o manok o baboy, masakirin kayo. Ganun lang doon. Walang yung mga tiks-tiks na ganyan, walang mga ganyan doon. Di ba? Kapag nagputukan doon, tago kayo, dapa. Ganun lang. Sa inyo dito, kapag may putukan, kala nyo end of the world na. Tama, mali. Kasi matimatay
ibang level. Iba-iba yung approach, iba't iba yung nakasanayan natin, mga kapatid. Kaya nga, pag-aralan po natin at ang pinaka-the best na hindi po naluluma na pag-aralan natin ay ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Because the Word of God is the beginning. The Word of God is timeless. The Word of God, amen, ay hindi naluluma. Diba? Kahit na napakataas na ng technology. Diba? Magtataka tayo kung paano, di ba? Noong unang panahon, imagine mo, hindi nga tayo nagko-question kung paano makakalutang yung tulit-tulinadang bakal na barko sa dagat. Pero bakit ang karayom kapag ilagay mo sa dagat, bakit hindi lumulutang? Because there is law applied, the law of buoyancy. May kausap mo ko? At paano nakakalipad yung tulit-tulinadang bakal? Di ba? Dati bata pa ako. Pag may maingay na aeroplano mo, lalabas talaga ako. Curious ako pag grabe. Paano kayo nakalipad yung ano? At first time kong nakapunta sa airport, nakikita ko ang lalaking mga ibon. Oo, may pakpak eh. Paano nakakalipad? But because law applied, the aerodynamic law, kahit gaano kabigat, mga kapatid ko, yung C-130 na pinakamibigat na eroplano, magkakarga ng mga truck, tangke, kung ano-anong kinakarga, mga kapatid, pero lumilipad. Why? Because there are law applied. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Now, the Word of God is law. Are you there? Tanda na kayo? Ang salita ng Diyos ay batas. Ang salita ng Diyos, mga kapatid ko, ay kinakailangan nating pag-aralan. That's why in John chapter 1 verse 1, kung babalikan natin yan, mga kapatid, that in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So ibabalik natin yung ating isip, yung ating puso, sa salita po ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan natin aralin yung mga salita niya. So, dadaling ko kayo, mga kapatid ko, sa Galatians. Ang ating topic ngayon na pag-aralan, mga kapatid, walk in the Spirit. Lahat magsabing, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Bakit we need to walk in the Spirit? Because we are flesh. Sabi mo sa iyong katabi, you are flesh. Para maganda kasi pakinggan yung English, flesh. Pero pag Tagalog, ikaw ay laman. Parang ano ka, kasim o pata o laman loob. Okay, Galatians chapter 5 verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk, at magsabing walk. Walk in the Spirit. The word Spirit, kung papalitan natin yan, mga kapatid, yung word ng Spirit, John 4:24, wala yan dyan. Kaya, kinakailangan nyo makinig or mag-take note. Anong sabi ng John 4:24? God is a Spirit. God is a Spirit. Ano daw ang Espiritu? Diyos. Kung papalitan natin, if we live in God, let us also walk in God. Intindihan natin, because Spirit is God. Parang tahimik. Amen? So, dapat nating maiintindihan, mga kapatid ko, na dapat lalakad tayo kasama ang Diyos. Na remember, babalikan natin, God is more than technology. Nagkagulo-gulo ngayong social media kasi may mga iba't ibang mga politiko nangingialam na dapat ganito ang gagawin natin sa baril. Yung mga baril ay dapat lagyan ng bolt. Isip-isip ko na ako, gun enthusiast ako.
Isip-isip ko, anong purpose ng baril kung ilagay mo sa vault? Pagpasukin yung bahay mo. Ba? Makalimutan mo pa yung password. Patay ka na. May kausap ako? Diba? Anong purpose nun? Bakit ka nga nagkakaroon ng baril? To protect your family, to protect yourself. Kasi, tulad natin, Brother Sinon, mayroon tayong mga injury. Dati, noon, kabataan natin, 2-3 tao, kaya pa nating, kaya pa nating itumba yan. Ngayon, kahit walang tao, natutumba tayo. Yung pwedeng sabihin, Panginoon, proteksyonan mo ako. We do that. We pray for protection. Kaya nga, before tayo alis sa bahay, Panginoon, proteksyonan mo ako. Di ba? But, you need to be a defensive driver. May kausap ako. You need to defend yourself. Hindi ka basta-basta lang magpatakbo Dapat aralin mo ang batas trapiko. Dapat alam mo. Kaya nga, nadisgrasya si Brother Sinon, kasi may mga nandyan sa kalsada, hindi alam yung batas trapiko. Nag-i-e-bike, hindi alam paano mag-signal. Hindi alam na dapat pala kung mabagal ang iyong sasakyan, nasa right ka, nasa kanan ka. Hindi ka pwede sa kaliwa. Di ba? Tapos maglalagay, senior citizen ako, new driver ako. E-bike driver ako. Wala kang magagawa nun. Kasi banggain mo man, kasalanan mo pa rin. That's the law. So, anong ibig sabihin? Dapat maiintindihan natin na kapag tayo po ay lumalakad sa Espiritu, amen, at kapag tayo ay namumuhay sa Espiritu, lalakad din tayo sa Espiritu. Would you see, amen? So, Paul reminds the body of Christ that Christian liberty is not a license to satisfy the flesh, but a freedom to love and serve one another. Ano daw? Kapag tayo daw ay nagiging Kristiyano, hindi po lisensya yan, yung kalayaan natin. Nagagawa tayo ng masama, gagawa tayo ng hindi kaya-aya sa ating mga laman, mga kapatid. Kasi noon, bakit sinabi ni Pablo yan? Kasi during their days, hindi po malaya ang pagpapangaral. Hindi po malaya ang pagiging Kristiyano, Brother Sinon. Kapag malaman ka na kay Kristiyano, kinukulong ka. Kung magkamalas-malas pa ang buhay mo, papatayin ka. Di ba? At may mga bansa pa nga, hanggang ngayon, na kapag nalaman ka na Kristiyano ka, nalaman ka na nangangaral ka sa salita ng Panginoon, ipaparingswan ka. Pupugutan ka ng ulo. China, Middle East. At mayroong ibang mga lugar na mga iba yung nakagis na nilang relihiyon. So, ano ang ibig sabihin? Dapat kasi tayo malaya na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, gagamitin natin ito bilang opportunity na malaya tayo makapunta sa simbahan, malaya tayo makapagpuri, malaya tayong nakakapag-samba sa Panginoon, malaya tayo, mga kapatid, naggagalaw para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya gamitin natin itong opportunity na ito na maglingkod tayo ng tama sa ating Panginoon. Minsan kapag may problema, sisihan dito, sisihan doon. Pero ano ang pinaka dapat nating gawin? I-secure natin yung pamilya natin. Yung paulit-ulit kong sinasabi sa mga kaibigan kong pastor. Lagi kong sinasabi, secure your family first. Bago ka magturo, mangaral, magbigay ng doktrina sa ibang mga tao, pamilya mo, doktrinahan mo. Asawa mo, doktrinahan mo. Diba? Dapat kayo mismo sa pamilya, nagkakaintindihan kayo. May kausap ako? Kasi di mo pwedeng magturo ka sa iba na yung pamilya mo, diba? Hindi mo
natuturuan. May kausap ako? So we need to use our freedom to serve. Sabihin mo sa iyong katabi, malaya ka ba? Kapag titingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, ano napapansin mo? Hindi mo kamukha, di ba? Hindi mo kamukha. Tingnan mo nga uli, kamukha mo hindi. At sabihin mo, salamat naman. We need to use our freedom to serve. Galatians chapter 5 verse 13, For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Ang ganda niyan. Bakit minsan nagkakaproblema ang pamilya? Ha? Kasi kapag inutusan si Jai, kunyari lang to ha, inutusan si Jai, sasabihin ni Jai, Bel, ikaw na. Sabihin ni Bel, Rain, ikaw na. Babalik yun, sasabihin ng bunso, Daddy, ikaw na. Ikaw nagutos, babalik sa'yo, ikaw na. Pero kapag naunawaan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid, we need to serve one another. Ba? Kapag inutusan ka o kapag mayroon kang ginagawa, hindi ibig sabihin pinaparusahan ka. Kaya nangyayari sa atin, pinahugas ka lang ng pinggan, akala mo pinaparusahan ka na. Tama, mali. Ba? Hindi naman ako kumakain yan. Bakit ako maghuhugas? Tinuturuan tayo ng ating Panginoon to serve one another. Diba? Kaya tingnan nyo, ang mag-asawa, ang pamilya na naglilingkod, ang bawat isa, makinig kayo mabuti. Smooth yan, mayroong harmony yan. Pero pag iniisip ng awa, iniisip ni Sister Claudia, ayoko nang lalayo, kasi hindi ko naman alam kung anong sitwasyon ninyo. Sister Claudia na lang, di ba? Dati kagaya kagabi, kasi puyat na puyat kami galing ng Baguio, alas 10 na ako ng gabi nakagising. At siyempre, nakaramdam ako ng gutom. At dahil naglilingkod ang pamilya namin sa isa't isa, sabi ko, lutuan mo ako ng pagkain. Hindi ibig sabihin na wala siyang magagawa, pero sumusunod si Sister Claudia. Bakit? Kasi naiintindihan ang salita ng Panginoon that we need to serve one another. Pwede mo palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung hindi yun, bakit ka lulutuan? Magluto kasi alam mo sa ibang bansa, wala kang magagawa. Nagugutom ka, bumili ka. Nagugutom ka, magluto ka ng sayo. Buti na lang wala tayo sa ibang bansa, nasa Pilipinas tayo. At hindi ibig sabihin nasa Pilipinas tayo, aral tayo sa salita ng ating Panginoon na kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, gamitin natin ang ating kalayaan, mga kapatid, amen, na tayo ay maglingkod sa bawat isa. Amen. Diba? Kaya nga, tayo mga lalaki, anong gagawin natin? Lahat ng mga lalaki magsabing amen. Diba? Parang paos, amen. Ating ding isupply ang pangangailangan sa ating asawa. Parang humihina na eh. Bakit? Kapag nasusupply natin ang pangangailangan ating asawa, galaw pa lang natin, alam na, gagalaw ka pa lang, tubig my love. Ganon na agad. Di ba? Tapos pag busog ka na Madrizol, magpapakita na agad, gaganon-ganon din sa cellphone. Ang ganda pa ng bag na ito, no? Di ba? Wala kang magagawa kundi, magkano ba yan? Kasi busog ka na eh. Kung gutom ka, wala kang kinakain. O ano magagalit kasi, may bag ka pa, bakit nag-order ng bag? Pero kapag nabusog ka, satisfied ka mga kapatid, galaw mo pa lang,
kanin, doon na agad. Because you understand in the Bible, in the Word of God, that we need to serve one another. Would you see, amen? We are free in Christ, not to do whatever we want, but to love, serve, forgive, and build others. Kaya tandaan nyo mga kapatid, sa pamilya, kailangan nating i-build yung bawat isa sa atin. Di ba? Palakasin yung bawat isa sa atin. Kaya nga mahalaga na kung maari lang, mayroong time sa loob ng isang linggo o sa loob kung maari nga araw-araw, mayroong araw mga kapatid, na sama-sama kayong kumakain. At doon kayo nag-uusap. Yung mga Hudyo, bakit matindi yung kanilang family, yung family bonding mga kapatid, yung family tie nila. Bakit? Kasi during the Sabbath, yung Shabbat nila mga kapatid, hindi pwede yan mga kapatid na hindi sila sabay-sabay kakain. Kasi ang mga Hudyo, before sila kakain, nananalangin. At hindi lang yun. After sila kumakain, Brother Sinon, nagpapasalamat sila. Di ba sa atin, ba, tradisyon natin, kapag kakain tayo, doon lang tayo nagpipray. Kapag katapos natin kumain, kanya-kanya na, walang ang nag-iisip na, maglinis, magwalis, dahil may kalat, o kaya pagkatapos dito ay, maghugas tayo. Di ba? Wala nga tayong ganun eh. Sila, pagkatapos kumain, nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat sa pagkain na aming natikman, aming nakain. Napakasarap po, Panginoon. Yung iba, hindi masyadong masarap, pero okay lang. Hindi ganun yung prayer. Pero parang, alam nyo na, nagpapasalamat sila mga kapatid. Kasi, mahalaga kasi na tayo, individually, marunong tayo magpasalamat talaga sa Panginoon. Alam mo, may hinihingi Sister Chanel. Ang Panginoon kasi gusto niya, kahit wala pa, pinasalamatan mo na. Pinasalamatan mo na. Parang si Jai, mayroong lakad. Hindi ko pa alam yung lakad. Ba? Pupunta na sa akin. Ba? Daddy, pwede ba pahingi ng panggas? O kaya, Daddy, ako po magagas. Meron po kaming lakad. Hindi ko alam yan Pero, dahil lumalapit sa iyo, nagpapaalam sa iyo, maayos, di ba? Sasabihin ko, huwag kang pupunta. Magmamakaawa yan. Parang kunyari, gagawa yan. Alam na alam ko, pag mayroon niya silang gagawin, kasi maagang gumising, naglinis-linis kunyari ang mga yan. Tapos, Daddy, anong kailangan mo? So, sabi ko, aalis ka, no? Tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ganun din ang gagawin natin. Huwag lang tayong tatawag sa ating Panginoon dahil may kailangan tayo. Before pa nangyari, before mo pa natatanggap ang isang bagay, pasalamatan mo na, Sister Angie. Di ba? Sabihin mo na kay Brother Kim, salamat sa baga. Di ba? Kaya magugulat yan. Anong sabihin niyo? Anong salamat? Walang asawang ganun. Di ba? Anong gagawin ng asawa kapag nagpasalamat na yung asawa mo? Pagsuldo po. Pag dumating yung pera ko. Diba? Booking yan. Diba? At tandaan ninyo, mga lalaki, lahat mga lalaki magsabing amen. Once na mangako ka, huwag mong kalimutan yung pangako mo. Kasi once na nakakalimutan mo yan, medyo sumasagot pa rin sa'yo yan, pero parang parang mayroong kakaiba. Mag-iisip ka ngayon, ano kaya yung nagawa ko? Wala naman akong ginawang masama. Pero bakit kaya medyo malakas ang pagbagsak ng pinggan? Habang binibigyan. Kakain ka, mayroon ka palang nakalimutan. So, anong gagawin natin? You need to serve one another. Di ba? Build one another. 2,
Stop biting and devouring one another. Ito yung problema. Ito, makinig kayo. Kapag ang pamilya, lahat magsabing pamilya, kapag ang pamilya, aral mga kapatid, kapag ang pamilya tayo sa loob ng tahanan, kasi ang pinakaunang ministry, ang pinakauna dapat na aral sa salita ng ating Panginoon, it is our family. The smallest organization is our family. The smallest government is our family. Dapat magsimula sa pamilya. Amen? Kaya hindi tayo dapat magkakagatan, magpapamilya. Diba? Na kung minsan ay medyo napipikon ka, huwag kang mangbato agad ng baso. Huwag kang mangbato agad ng cellphone. Huwag kang mananakit. Tama, mali. Parang kunti lang nag-imin, si Rudy lang Di ba? Tinuturuan po tayo mga kapatid. Tsaka biblical ba yung pastor? Basahin natin. Basa! Okay. Galatians 5:15. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Di ba? O sabi ni Pablo, kung kayo'y nagkakagatan, malalim to. Siguraduhin ninyong hindi yung malamon yung isa't isa. Ano ibig sabihin? Diba? Nagsimula yan sa kunting asaran, di ba? Kunting, alam nyo na, hindi pagkakaintindihan sa pamilya, sa magkakapatid, sa mag-asawa, hanggang sa lumala ng lumala at hindi nyo inaayos, mga kapatid. Dapat pag-aralan natin. Aral ako sa mga anak ko. Si Jaira, si Isabel, at saka si Rain, iba't ibang ugali niyan. Ba? Kaya alam ko kung paano i-approach. At minsan, kapag nakakalimutan ko, to the rescue, Sister Jaja, dapat mahina ang boses mo kapag nagsasalita ka kay Isabel. Ganun ba? Ben. Kasi pag, ano yan, Ben? Pag gaganon, gaganon na yan si Isabel. Ben, gaganon ka nga. Pag sirin, alam na alam ko na yan. Pag inutusan ko yan, kaya nga matibay yung hagdanan namin kasi yuyupi yung hagdanan. Kapag. Pero natututo ako. Natututo. Kung wala tayong pasensya. Kung wala tayong pasensya, anong mangyayari? Magulo ang pamilya. Tama? At kapag magulo ang pamilya, yung bago lang sa Ateneo de Zamboanga, top 1 sa klase. Imagine mo. Pero bakit kaya pinagbabaril niya yung dalawang security ba? Diba? Binaril niya yung kaklase ba? Binaril niya yung kaklase niya, nag-live pa siya, pagkatapos binaril niya yung sarili niya. Tapos ngayon, may mga, sa laro kasi yan, Roblox, ano pang laro ngayon, Dips? Ano pang mga laro ngayon ng mga ano? Counter-Strike, ano pa yun? Kaya nga nabanggit ko kanina mga kapatid, wala pa yung mga Counter-Strike, wala pa yung mga komando na yan, mga Roblox na yan. Naglalaro na kami, nagsasakitan na kami ng yung kawayan, yung luthang tawag siya, papapapak. Mas matindi pa nga sa Mindanao kasi tirador talaga kukunin lang yung helmet ng namin. Helmet ng mga tatay namin. Helmet, tirador talaga. Pagkatapos, pag may bukol na, kwentuhan, grabe, lakas ng tirador mo. Bukol ako. Ganun lang. Pag suntukan niya, suntukan. Pagkatapos ng suntukan, tawanan lang. Di ba? Tapos kinakansawan namin, yung matalo sa suntukan, kukuha ng itak. Di, takbuhan kami, may itak, takbo! Pagkatapos yan, pag wala ng itak, masyado ka namang supot, gagamit-gamit ka ng itak, suntukan lang tayo. Ganun lang. Sige, dito be, una. Okay, hawakan mo yung unang itlog ko be. Mga ganun, di ba? Ganun lang doon. Sige, ikaw una, hawak. Ganun, di ba?
O, pagkatapos na, bakbaka na agad. O, after nun, magkaibigan pa rin kayo. Di ba? Ngayon, hindi na. Ba? Kahit nga yung nanggugulpi nga sa tansahay eh. Wala nang ginawa yung bata. True pa ba nga yung isa eh? Ginulpi nila eh. Bakit? Anong problema? Kasi sa pamilya, mga kapatid, amen, hindi po sila nag-uusap. Sa pamilya, wala pong disiplina. Sa pamilya, amen, nagkakagatan na sila. Nasanay na sila. Kaaway niya yung ate niya. Kalaban niya yung kuya niya. Pagdating sa school, anong gagawin? Ha? Hindi siya makakapalag sa kapatid niya kasi mas malaki. Doon siya maghahanap ngayon kung sino yung kaya niyang bulihin. Pero kung aral sa pamilya, maayos sa pamilya, paglabas sa mga kapatid, amen, matatag yan. Di ba? Matatag yan. Tingnan nyo sa atin, noong panahon natin, kahit na naman may nagsusuntukan tayo magkakapatid, pero magkakapatid eh. Di ba? Nagdadamayan pa rin. Eh, yung kapatid ko, si Mark, napakakulit nun eh. Maraming kaawa yun. Eh, siyempre, may magsusumbong sa akin. Yung kapatid mo, may kasuntukan doon. Siyempre, kuya ka. Pampira, may kasuntukan. Siyempre, bibilihin mo yung gulob. Bakbakan rin. Mamaya-maya para malaman mo, yung utol mo pala yung namumula sa gulob. Oo, di ba? Tapos, makikita mo, pinapagalitan yung kapatid mo. Eh, siyempre, Nang, bakit mo dinuro-duro yung kapatid ko? O, ngayon, malaman mo ngayon, ninakaw niya yung puto na tinda ko. Oh. Loko-loko yun si Mark yun, yung kapatid ko. Pupunta yun sa ilalim ng misa, di ba? Sa kantin. Mga tinda-tinda yan. May mga saging, puto, kung anong suman, iba-iba yan. Di ba? Tapos, gagapang yan sa ilalim ng mga misa doon sa ilalim. Tapos yung kamay niya, gaganon yun sa mga pagkain. Doon sa ilalim kakain. Eh, hindi naman makikita kasi mayroong mga nung niya, timing naman, nakita yung kamay niya. Buwata! Oh, di ba? Kinausap ngayon. Eh, nakita ko. Oh. Siyempre, maawa ka sa kapatid mo. Pero loko-loko. Kahit na anong gagawin mo, minsan, masasabi mo minsan na pakaano mo. Pero kahit na ganon, magkapatid kayo. May kausap ako. Kahit na medyo may mga hindi maganda, hindi maayos minsan sa pamilya, pero kapag aral yung pamilya ninyo sa salita ng Panginoon, amen, walang seryosohan. Amen? May kausap ako? Walang seryosohan. Gossip, hatred, jealousy, anger, division, strife can destroy the church from within. To hindi lang church. Una, maging ang pamilya. Di ba? Maging yung kaibigan mo. Masisira kapag mayroon ng mga marites. Mayroon ng hatred sa isa't isa, mga kapatid. Mayroon ng silusan. Di ba? Mayroon ng tinatawag na division. Yun minsan ang nakakasira. Kaya dapat tayo, kapag mayroong hindi nagkakaintindihan, hindi nagkaunawaan, mag-uusap tayo. No? Dadali natin yan sa mainit o kaya malamig na lugar. Bakit mainit o malamig na lugar? Kapag sa coffee shop, may malamig doon na iniinom, mayroon ding mainit. Diba? We should not become weapons against our own brothers and sisters. Anong gagawin? Dapat dito sa atin, mga kapatid, from family to church, dapat mayroon tayong bonding. Mayroon tayong pagkakaunawaan. Diba? Ikaw din, dapat maging observant ka. Hindi pwede na, maintindihan naman ako nito. Dapat marunong kang tumalima, marunong ka rin magdahan-dahan. Kasi, di ba, hindi mo alam minsan na nakakasakit ka na, nakaka-open ka na, mga kapatid.
Would you see, amen? Dapat hindi natin pwedeng gamitin na sandata yung isa sa isa, kakampihan ka, kakampihan mo yung isa para tayo ay mag-away-away. Dapat, kung mayroong hindi pagkakaintindihan, anong pinaka-the best way? Pag-usapan. Dahil lahat ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapan. Amen? Number 3, walk in the Spirit. Ito na. Galatians chapter 5 verse 16. This I see then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kasi minsan tayo, makinig kayo. Ang inisip natin, yung tukso sa laman, akala natin yung pambababae lang o panglalalaki lang. Hindi lang ganun. Ang dami pong variety yung lust of the flesh. Pagkain yan, lust of the flesh yan. Kaya nga nagkakagaw tayo dahil lust of the flesh. Di ba? Gusto ng laman mo. Di ba? Bawal kainin, kinakain natin. Sinasabihan na ako lagi ni Sir Jaja, sige, kumain ka, mamaya, wag mo akong tawag-tawagin na, konti lang. Kinabukasan, konti lang. Sunod na araw, aray. Dahil gusto ng laman natin minsan. Diba? May kausap ako? Kaya kinakailangan mga kapatid tayo, pag nag-edad ka na ng 40 pataas, mag-ano ka na, kumbaga, piliin mo na yung pagkain mo. Diba? Kasi natikman mo naman na yan eh. Diba? Huwag mo na masyadong diba? Huwag ka na masyadong matakam. Iisipin mo na lang lagi, nakatikim naman ako niyan. Pero konti lang. But you will suffer. Ako, imagine mo, almost 1 linggo. Hanggang pangtulog, wala kang tulog, gumaganon-ganon yung paa mo, sobrang sakit. Di ba? Kasi isipin mo na lang, hindi ka masyadong magreklamo kasi kasalanan mo. Di ba? There is a daily battle between the flesh and the spirit. Na makinig kayo mabuti. Mayroon pong araw-araw na gera ang espiritu at laman, mga kapatid. Now, may isang kwento. Mayroon po siyang pusa. At mayroon siyang ahas. Yung pusa, typical, konti lang yung, kahit maraming ibibigay mo dyan, konti lang talaga kumakain yung pusa eh. Kaya nga si Jaira, lagi namin sinasabihin to si Jaira, kapag kumain, parang puting. Bakit? Kunti lang kinakain niya. Si Ray naman, medyo kunti lang din, pakunti-kunti. Habang pinapakain yung ahas niyang sawa, lumaki ng lumaki. Diba? Tuwang-tuwa siya, wow, laki na ng sawa ko. Yung pusa niya, lumaki rin, pero tama lang kasi maliit lang naman yung kinakain niya. Pakain siya ng pakain, mga kapatid. Isang araw, nung umuwi siya, hinanap niya yung pusa niya, mga kapatid, hindi na niya matagpuan. Bakit? Kinain na pala ng sawa niya yung pusa nila. Hindi kaya ng pusa yung sawa, yung sasabihin nating, kobra, kaya ng sawa yan, o kaya ng pusa yan, pero pag sawa, lilikisan ka niyan, o kaya lalamunin ka niyan, hindi kaya ng Bruce Lee na, ganon-ganon ng wala, lamunin ng sawa yan. Bakit kaya? Kasi mas pinapakain niya ng pinapakain yung kanyang sawa. Noong nagutom, walang makain yung kanyang sawa, ang kinain yung kanyang alaga. So ano ibig sabihin? Kung ano ang pinapakain mo, yun ang lumalakas. Handa na kayo? Kung anong list na pinapakain mo, yun yung mahina. Tama, mali. At kapag ang espiritu mo ay pinapakain mo ng salita ng ating Panginoon, amen,
lalakas ng lalakas ang iyong espiritu, mga kapatid, na kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin, kahit anong sitwasyon, malakas ka, mga kapatid ko. Why? Kasi pinapakain mo ng pinapakain ang iyong espiritu. Pero kapag ang laman mo, ang pinapakain mo palagi, paano ko pinapakain ang laman ko? You feed your flesh by your own will. Naikausap ako? Kasi gusto mo eh. Na ang tanong, kung gusto mo, gusto ba ng Diyos? Hello? Diba? Kaya nga, sabi ni Pablo, huwag mong gamitin yung kalayaan mo para pakainin yung laman mo. Diba? We need to feed our spirit and crucify our flesh. Sino ang pakainin natin na madalas? Yung ating espiritu. Pero ang nagiging problema natin, mga kapatid, hindi natin laging pinapakain yung ating espiritu. Hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo masyadong nakikinig during the sermon, hindi natin ini-internalize, mga kapatid, yung mga salita po ng ating Panginoon. Amen. Parang wala tayong pakialam. Mas maganda pa manood ng Netflix, mas maganda pa manood ng mga short reels. Nabitin ka. Di ba? At gigil na gigil ka. Gagamitin mo yung Gcash mo kay Mother John. Bibili ka ngayon. Di ba? At mayroon pang mga nang-iinganyo sa'yo. Kung gusto mo bang hindi mabitin sa panonood ng Reels, i-upload mo. Ang app na ito. Yung pala may bayad din. Pero isang beses ka lang magbabayad. Gigil na gigil ka. Sige nga, gusto kong malaman, pinaapi-api yung inaapi-api. Sana paano makaganti? Parang ikaw na gusto mong gumanti. Based on my experience. Minsan pag wala kang ginagawa, minsan naghahanap ako ng mga istorya eh. Di ba? Ang hirap kayo maging pastor. Imagine mo, every week gagawa ka ng sermon. Alam niyo yun? Diba? Kaya nakita ko yung effort ni Sir Elby. Nag-research si Sir Elby. Diba? May mga Greek word na Sir Elby ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag kayo mag-alala. Ipipid muna natin yung spirit natin at huwag kayong mag-alala. Kasi mamaya yung laman ninyo kakain ng marami yan. Amen? Sinong gutom na? Mga 5 pa lang ang gutom. Yung iba nahiya lang. Let the fruit speak. Ito na ngayon, lapit na tayo. Basahin natin. Basa! Galatians 22 verse 23. But, ano magsabihin? But, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kinig mabuti. Ano yung sinasabi ko kanina? Yung mga bagay na namamangha tayo, mga kapatid ko, may law yan. Bakit lumulutang yung barko? Bakit lumilipad yung eroplano? Bakit yung text natin, dito lang tayo nagtatype sa cellphone natin, Brother Sinon, nakakarating ng Amerika, imagine mo lumilipad. Ngayon, hindi ka na nagtataka, bakit? Lagi mo nang ginagawa eh. Pero pag bago ka, kaya bago sa atin yung barilan, patayan, doon sa mga bansa, tagal na yan eh. Diba? Pati kapitbahay mo, namamaril yan eh. Trip-trip lang. Diba? Alam niyo yung trip-trip lang? Isang araw, mayroon lang umpisal sa pari. Pader, duguan yung kamay. Pader, nung umpisal po ako, anak, bakit po duguan ang iyong mga kamay? Pinatay ko yung kapitbahay ko, Pader. Oh, bakit mo pinatay?
naniniwala sa na may Diyos. So, ha? Sabi ng pare na yan, ganun ba? Sabi ng kriminal, ikaw pa din, naniniwala ka sa Diyos? Sabi niya, noon, ngayon, trip-trip na lang. Gusto mong mapatay? Noon yun. Ngayon, trip-trip na lang. Yun yung trip-trip. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po trip-trip. Amen? Baka mamaya, Christian ka ba? Trip-trip ko lang yun. Diba? Law. Lahat magsabing law. Kapag nagawa mo ito, naiintindihan mo ito, yung 9 fruit of the Spirit, wala na, solved ka na. Una, love pa lang, solved na. Diba? Di ba masarap kumain kapag maraming putahe? Masarap ba? Marami ba tayong putahe? Chef, marami tayong putahe, chef? Wow, wow. Lahat magsabing, wow. Mukhang gutom na kayo, ah. Diba? Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po trip-trip lang. It is personal, intentional. Yun ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan magbubunga, mga kapatid. Amen. Ang Espiritu mo, mga kapatid, ng pag-ibig. Mahal magsabing pag-ibig. Imagine mo, sa pamilya kapag may pag-ibig, may away ba? Sister Angie? Kahit may kunting tampuhan, Sister Jenny Ross, babalik at babalik. Bakit? May pag-ibig. Pero pag nawala ng pag-ibig, wala na. Pero dahil sa pag-ibig, pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Wala na. Kabahan na si Binarde. Kapag may pag-ibig ka din, anong mangyari? May joy. Diba? Makinig kayo, ha, yung gusto pang mag-aasawa. Number 1, kapag sinasabi mong umiibig ka, ang byproduct ng pag-ibig, joy. Pag sinasabi mong umiibig ka pero hindi ka masaya, that is not love. Amen? Masaya ka ba din? Oh, yun. Ano pa? Ano pa? Peace. Ang pag-ibig, ang byproduct ng pag-ibig, kapayapaan ka. Di ba hindi yung nagtrabaho lang yung asawa mo, nagtrabaho lang yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, may nakita ka lang kausap sa labas ng sinundo mo. Sino yung kausap mo? Siguro, ano mo yun? Ako nang nagtatrabaho, Sister Claudia, ang kabataan pa niya, Sister Claudia, hindi pa nauso yung sabon na Silka. Kinuha ng model yan. Oo, totoo yan. Yung nagtrabaho sa Makati, may mga, siyempre, 23 pa lang, pinakasalan ko na. Oo. Eh, sabi ko, pampira, mukhang may mga, mahirap namang sugurin ko. Asawa ko yan, bakit mo kinakausap? Pinakausap ko siya habang, marami palang mga gwapo sa mga katrabaho mo. Oo, mga bagong graduate. Saka papadala na ako sa Cebu kasi doon ako sa accounting siya eh. Papadala ako sa Cebu dahil doon daw ako Sabi ko, okay ka lang. Okay ka lang ba na iwanan mo ako? Huwag mong, siguro pumunta ka sa Cebu, may kausap ka! Kasi hindi ako sinuso. Hindi ako sinuso. Hindi talaga sinuso. Sabi ko, okay ka ba na bago lang tayo kasal, tapos iwanan mo ako? Nagpakasal nga ako para may kasama ako.
Paano yan pag nag-Bible study ako, may maganda akong Bible study? Wala ka ngayon. Ang pogi mo pala, pastor, kasi may buhok pa ako nun. Yung buhok ko parang kay Dieter. Tingnan mo, puging-pugi si Dieter. Imagine nila, ganyan ako noon. Oh, parang Jericho Rosales, nung hindi pa ako nakakain ng kamuting kahoy na napanis. May peace. Lahat magsabing peace. Diba? Pag may love, may joy, anong sunod? May peace ka, kampante ka. Diba? Bakit? Totoo na namunga ang espiritu mo. Ano pa? Mali yung pagkabasa nyo. Long suffering. Ano sa Tagalog yan? Ha? Mahabang pagtitiis. Ang totoong pag-ibig, ang totoong paglilingkod sa Panginoon, dapat mahaba ang ating pagtitiis. I-apply mo yan sa pamilya mo. Mahabang pagtitiis. Makinig kayo mabuti. Bago dumating ang maraming pagpapala sa buhay ko, mga kapatid, it takes 28 years bago lahat natupad ng Panginoon, lahat ng pinapangarap ko, lahat ng gusto ko, lahat ng pinagpipray ko. Then God, show it to me. God, give it to me. Hindi yan overnight. Kaya kailangan natin ng long suffering. Amen? Diba? Bakit wala pating bahay? Long suffering muna tayo. Relax ka. Yung laging narinig ni Sir Claudia, mayroon. Relax. Yun yung lagi niyang narinig sa akin. Oo ba? Ilang taon natin nagsama? 20 years. Tapos mag-boyfriend kami, 23. 3 years kami mag-boyfriend. 23 years. Yun lagi narinig sa akin. Pag may hindi magandang sitwasyon, relax. Diba? Kasi kung magpanik ka, diba? Matataranta ka kagaya mga tao, mahilig matataranta. Taranta. Kaya huwag kang matataranta. Relax. Sabi mo siya katabi, relax. Nalala ko tuloy si Pastor Rompad ginagaya ni Suarez. Amang Pastor Suarez? Birthday ni Pastor Rompad noong August 21 August 21 o 22. Lagi yung, huwag kayong laging matatarantang. Alam yung mga natatarantang, mga tarantado yun. Ginagaya ni Suarez. Ganon din, tawag yung pastor doon sa Mindoro. Yung pinadala yung evangelist dito, nagmamura. Iba yung sitwasyon doon. Kung si Pastor Rompad, okay lang yan. May magawa ka ba kay Pastor Rompad? Oh. Diba? Ano ba? Gentleness. Lahat magsabing gentleness. Dapat mahinahon ka lang. Diba? Hindi ka marahas. Diba? Lahat naman tayo. Pinapakita din, astig tayo eh. Pero dapat kalmado lang. Diba? Kalma lang. Diba? Sabi mo sa iyong katabi, kalma ka lang. Masyado, may problema kasi ako. Ano na ako? Stage na ako yung sakit ko. Relax. Kalma ka lang. Wala tayong magagawa eh. Yung iba nga, nasagasaan eh. Ang gusto mo, mamatay ka dahan-dahan o bigla ka mamatay? Pili. Oh. Kahit kung pipili ka, Panginoon, yung medyo okay naman yung kamatayan ko. Kasi mamamatay talaga. Tandaan nyo yan. Huwag tayong makinig doon sa ibang mga doktrina na before daw tayong magkaroon ng Great Revelation na i-rapture daw tayo. Ang tawag ko doon, mga duwag. Yung mga alagad ka ng Diyos, pinagpapatay, pinagpapabugutan ng ulo. Nagreklamo ba sila? Panginoon, bakit hindi mo kami ni-rapture? Lahat na pinagpapatay eh. Anong sabi ni Jesus Christ? No servant is greater than his master. Anong nangyari kay Kristo? Buhay?
Namatay pa rin. Pero, anong sabi ni Jesus Christ? Anong teaching ni Jesus Christ? Huwag kayong mag-alala. Kahit kayo'y mamamatay, mabuhay kayo muli. Kasi ako ang pagkabuhay muli. I am the resurrection and life. Huwag ka mag-alala. Kaya nga, inihanda tayo sa fruit of the Spirit. Kasi kahit anong gagawin sa'yo, sinisiraan ka na. Ang daming naninira sa akin. Ang daming galit sa akin. Kinasuhan pa nga ako eh. Yung nagkaso sa akin, nginingitian ko pa. Oh, kinakabayan ko pa. Oh. Yeah, may witness. May mga witness dito. Pagkatapos pa ng reconciliation namin, tinira pa rin ako. Di ba? Pero masaya pa rin ako. Bakit? Experience eh. Saan ka makahanap yan? Nagbati na kayo, pero siniraan ka pa rin. Di ba? At ma-overcome mo, Brother Sinon. Proud ka ngayon sa Panginoon. Yung iba nan, tirahin ko na to. Diba? Pero dahil may fruit of the Spirit, ba? Anong sabi mo na lang? My goodness. My goodness. Amen? The Bible says in Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, that I may dwell in the house of the Lord forever. Without His mercy, without His goodness, you cannot dwell in the house of God. Diba? Oh my goodness! Kahit sinisaraan ka, okay lang. Di ba? Amen? Ano ba? Faith? Lahat magsabing faith? Kahit hindi mo pa nakikita ang mga bagay ngayon, pinaniniwalaan mo. That someday somehow, darating yun mga kapatid ko. Because faith, alam niyo yung faith is the substance of things hoped for. Parang binubuntis mo sa isip yan. Nanampalataya ka that someday somehow, ito yung mangyayari. Nung pinakasalan ko Sister Claudia, Brother Digger, 20 pesos pera ko. Pero binigyan ako ng pananampalataya ng Panginoon. Kumuha ka ng 150 na ninong. Bigyan mo ngayon ng invitation card. Kapag hindi makapunta yan, saan ang kasal mo? Tarlac. Pina kami ng bubunot niyan. 1,000, Brother Sinon. Dito yan. 150. Ninong, Ninang, invited kita sa kasal ko. Saan kasal mo? Tarlac po. Anong araw to? Sunday. Ay, may ano tayo. Oh, ito na lang. 1 million down. Pinakami na, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. 20 pesos ang puhunan ko, Sister Claudia. 20 pesos. Pero, milyon ang aking pananampalataya, Brother Sinon. Milyon! Oo. Sabi niya, gusto kong magpatahi ng sarili kong Buddha sa kasal. Yes, my wife. Patayan kita. Parang Tagalog na Tagalog, no? Buddha. Trahe ni Buddha. Buddha. Alam ko yun. Trahe ni Buddha pala yun. Faith? Diba? Lahat yan. Gusto ni Mama na mayroon siya sariling damit. Patahian natin si Mama. Baka mamaya, hindi papayag. Tututol. Ang sabi ni Sister Claudia, gusto ko, yung kasal ko ay mayroong fresh na flower. Sabi ko kasi rin, sir, saan ba makabili dito ng ng mga fresh na mga bulaklak? Doon sa Dangwa. Ang layo, sir, Tarlac pa kami. Maghanap ka na lang ng mga malapit sa simbahan. Magaling yung sir rin eh. Ninong ko yun, tagaluto pa. Nung kinasal ako, tagaluto ko yun. Namanikan ako, yun din tagaluto. Yung nagkaso sa akin, kasama yun, namanikan kami. Yun din nagkasal sa akin. Imagine mo yan, ganun kami. Close kami. Oo. Ganun lang. Walang sama ng loob. Bahala sila, basta ikaw, okay ka lang. Diba? Faith.
Di ba? I-imagine yun, makipag-meeting ako. Wala, kwento ko sa inyo. May ikakasal ako mga kapatid ko. May dahilan naman ako kasi medyo puno ng parking ko. Mamaya pag labasan ito mamaya, ipapark ko doon sa malayo. Kasi baka mawala yung pananampalataya sa akin eh. Pormadong-pormado, tapos ano, ito yung mga kasama ko, mga sports car, mga... So sabi ko, maluluma na rin yan sa kanila, Panginoon. Diba? Diba, Lord? Darating ng panahon. Magkaroon din tayo dito ng sasakyan. Tama ka pala? Oo, diba? Noon, pasimple-simple si Dieter. Ngayon, nang nakita ko, may bagong sasakyan si Pater Dieter. Ganoon lang ang buhay. Diba? Manampalataya ka lang. Pero, dapat mananatili kang meek. Kaya dapat mayroon kang meekness. Dapat maamo ka pa rin. Amen? Dapat humble ka pa rin. Pasakay dito ha. Ayun. Ganyan yung style dito. Nagpapasakay yan. Papaistakin ka pa yan. Anong last? Temperance. Anong Tagalog ng temperance? Ha? Pagpipigil sa sarili. Bakit ganun ka? Kung alam ko lang. Merong espiritu ng pagtitimpi. Merong espiritu ng pagpipigil. Ang sarap mong tisirin. Wag na lang. Hindi ka naman kuto. Kalmado ka lang. Kapag nagawa mo ito, kapag nagbubunga, kapag nagmanifest ito, then, sabi ng research natin, true spirituality is demonstrated not only by what we say, but by what we produce. Kaya anong sabi ng Panginoon? They will know them by their fruit. Makikilala ninyo ang aking totoong mga alagad sa kanilang bunga, mga kapatid. Di ba? Tingnan ninyo, kapag ang pamilya maayos, mga kapatid, it will produce good sons and daughters. Kapag tayo dito sa church, maayos, nakikinig kayo, sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon. Paglabas nyo dito, mga kapatid, magiging halimbawa kayo. Amen. Hallelujah. Kasi ang totoong spirituality, it will demonstrate not only by what we say. Nasasabi natin, Kristiyano ako, born again ako. Ang totoo, mga kapatid, the byproduct of spirituality, amen, is the nine fruit of the Spirit. Makikita sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. The love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, meekness, and self-control. Lahat magsabihin, thank you, Jesus. And we need to crucify our flesh, mga kapatid. Galatians 5:24, that they are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. If we belong to Christ, amen, pride, jealousy, bitterness, unforgiveness, self-ambition must not control us. Ito ang naging problema natin. Kinig kayo, wala pong masamang mga ambisyon. But too much ambition, parang too much love will kill you. Too much ambition, mga kapatid, ay magkukos ng harm sa iyo. Hayaan mo ang Diyos na i-prepare niya ang mga bagay, amen, na fitted sa iyo. Wala mang masama, masyadong mataas yung ambisyon mo. Yung kaibigan kong si David, kumpare ko yun. Pinayuhan ko yun. Friend, huwag ka masyadong mangarap ng bilyonaryo. Milyonaryo lang. Di ba? Bilyonaryo lang muna. Dahil gusto ko maging bilyonaryo. Yun yung request niya eh. He died last year. Walang masama mga ambisyon. Pero i-fit mo yung ambisyon mo sa kaya mo. Because too much ambition
will kill you, can destroy you. Pag-pray ka lang. Kung God, kung pahintulot mo yan, gusto ko ng bahay, gusto nung sasakyan. Unahin mo muna ng bahay, sasakyan. At gusto ko makatravel abroad. Oo, di ba? Sino gusto mag-travel abroad? Sarap kayo mag-travel abroad. Kami nga, Brother Nel, kada ano yan, ano tawag to? Yearly yan, nagta-travel sila. Kung gusto kong lilipat sa company nila eh. China, Vietnam, Singapore, Hong Kong, Korea. Oh. Parang ganun-ganun na kami ni Brother Ronel eh, napupuntahan. Susunod ang lahat ng mga bagay. Did you see, amen? So church, we are one body. Let us not competing, criticizing, and destroying one another. I address this to the family. Huwag tayong magkompetensya. Huwag natin i-criticize yung kapamilya natin, mga kapatid. Instead, build, don't bite. Don't divide. Unite. Don't compete. Serve. Don't feed the flesh. Walk in the spirit. Don't seek glory. Give glory to Christ. Lahat ng mga bagay na gagawin natin ay dapat para sa kapurihan ng Panginoon. Alam niyo yung pininto ni Brother Sinon kanina? Darating yung panahon, pintuhan kami ni Brother Ken. Kasi sa ibang bansa, kapag may invention ka, sinusuportahan ka ng gobyerno. Dito, kapag may nakikita, threat sa kanila, papatayin ka. Pero darating yung panahon, bibigyan ka pa ng mahabang buhay, Brother Sinon, gagamitin ng Panginoon yan na lalago tayo, mga kapatid. Because if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Tatayo tayong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Woo! Palakpakan natin ang ating dakilang Ama, mga kapatid!